Hello guys, good day and welcome to RK News. I'm Architect Jojo. Today, May 30, 2026 and nandito tayo ngayon sa Congressional Town Center, Tower 3. So itong background na to, ito yung ongoing concrete pouring natin ng 9th floor. Now pupunta tayo doon at titingnan natin yung ongoing condition ng pagbubuhos natin. Dahil nag-start kaninang umaga and ngayon is almost magwa 1 o'clock na ng hapon. So tingnan natin kung ano yung mga areas na nabuhusan na natin doon sa 9th floor level. So, samahan nyo ako at puntahan natin at tingnan natin yung ongoing concrete pouring natin today. So of course, magpapalit tayo ng hard hat. So ito medyo job forms lang yung dating ng ating cap. No? So pagkakit natin doon, we are wearing the right PPE. And of course, we are wearing hard hat. So let's go guys. Guys, nandito tayo ngayon sa 8th floor level ng parking area ng Tower 2. So mag-a-access tayo dito papunta doon sa 9th floor. Dahil itong parking natin is nakalink dito sa Tower 2 and going to Tower 3. And since wala pa tayong alimak, gagamit tayo ng hagdan paakyat doon sa 9th floor level. Let's go. So right now guys, nandito tayo ngayon sa 8th floor level. Kung mapansin niyo, nandito yung mga tukod natin and support natin para doon sa binubuhusan nating slab, columns and beams, no? So kita nyo yung mga support natin dito or forma dito sa biga and also dito sa ating slab. And kita nyo rin yung mga dugtungan natin dito sa ating poste. So yan yung mga forms natin dito and mga tukod natin dito sa ilalim. Hello guys, so nandito tayo ngayon sa 9th floor level. Ito na ngayon yung area na binubuhusan natin. The 9th floor level, ito yung ating amenity area. Nandito yung ating adult pool, kiddie pool, function area, gym. Also, nandito yung ating residential lounge area. And also, meron din tayong mga comfort rooms din dito and shower area. So ito ngayon yung iikutin natin at titingnan natin yung ongoing development o yung concrete pouring natin sa araw na to, May 30, 2026. Now guys, ito ngayon yung ating 9th floor level, which is our amenity area dito sa 9th floor na ongoing concrete pouring tayo ngayong araw. Now, bigyan ko lang kayo ng quick tour dito sa ating amenity area. Now, dito sa area na kinatatayuan ko, ito yung ating pool area. Itong part na to, isang ating adult pool. Now, dito naman sa area na yan, so nandyan yung ating sun deck, no? So itong pool na to, mag-overflow pa yung water dito sa area na yan. So itong part na to, may water yan. Now over here, ito naman yung ating pinaka pool deck area. So ongoing yung rebars natin dito sa ating pool area. Now doon naman sa area na yan, na doon sa malayo na yon, nandyan yung ating function room hanggang doon sa dulo, yung kahabaan na yan. Now, in the right side, nandun naman yung ating elevator lobby. So, naka-house dyan yung ating residential lounge area. And also, nandun yung ating comfort room and shower area. So, mamaya puntahan natin at tingnan natin ng malapitan yung area ng ating function room and also yung ating residential lounge area. So, dito, kompleto na ang ating mga rebars. Now, over here, as you can see, ito ngayon yung ating mga forms and rebars dito sa ating swimming pool. So, imagine, ito yung ating swimming pool. Yan dito sa kinatatayuan ko, merong water yan. So, mag-overflow yung water dito. So, mababaw lang siya. Ganyan lang siya. Then, meron tayong sun deck dito sa area na yan. So, ito yung ating pool area. Now, adjacent to the building, ito yung ating Tower 2. Kita nyo yung Tower 2 natin. So, nandun din sa 9th floor level yung amenity area. So, ito yung ating swimming pool area ng Tower 2. So, ito naman yung swimming pool area ng Tower 3. In my background guys, dito sa aking likuran, ito yung ating adult pool area. So, dun sa area na yun, sa bandang dulo, nandun yung ating function room, yung ating gym, and also yung ating residential lounge area. So, puntahan na natin ngayon ang malapitan para makita natin yung area. So, right now guys, it's already 1:15 in the afternoon. So, masagsaga ng matinding init, no? So, mabilis lang tayo mag-cover nitong ating 9th floor level para hindi naman tayo masunog dito sa ibabaw ng 9th floor level. So, kanina, yung angle na pinakita ko sa inyo, ito naman yung another angle ng ating swimming pool area.
So nandun yung ating mga workers. Oh, kaway kayo, kaway. So yan yung ating mga workers dito sa Tower 3. So they are the one who's doing the rebars and formworks dito sa area na to. So ito yung ating adult pool. Now, dito sa likod ko, ito naman yung ating kiddie pool. So itong area na to is part ng ating pool deck, including this area. Now over here, punta naman tayo dito sa area na to. So dito yung ating function area. So nandun mula dito sa poste na to hanggang dun sa dulo yung kahabaan niya, no? So itong straight na to papunta doon. So nandun yung ating function area. So we have 4 na function area dyan sa lugar na yan. So kompleto na yung ating mga rebars and also yung mga provisions natin, like itong ating power, yung ating mga electrical conduit. Now you can see also there dito sa gilid ng poste, so meron din tayong abang na mga plumbing provision dyan sa area na yan. Over here, ito rin yung another part ng ating pool deck. So kita nyo yung mga electrical conduit natin. So naka-in-place siya. So yan yung ating source ng power dito sa 9th floor level. Now over here you can see meron tayong junction box dyan. So yan yung ating distribution ng power dun din sa ating 8th floor level. Dito naman sa area na to, ito yung ating shower area and also yung comfort room dito sa part na to or sa area na to. So you can see the preparations natin na ginawa dito habang nagbubuhos na tayo dun sa area na yan. So kompleto na tayo, kaya ongoing yung concrete pouring natin ngayong araw. So ito naman yung ating tower crane. Now ito guys yung ating rebars para dito sa wall ng ating kiddie pool and also yung ating formworks. And ito naman yung pinaka-floor ng ating kiddie pool. So kompleto na yung ating mga bakal dyan sa area na yan. Now itong area na kinatatuyuan ko is part ng ating function area. So kita nyo dito yung biga, no? So ang laki ng biga na to, no? Then dun sa ilalim may makikita kayong pipe na orange, no? So yun yung ginamit natin para sa ating tie rod, no? So iniipit ng ating forma yung siding na yon para mahigpit natin na masuportahan at mahigpitan yung forma natin para hindi bumigay para dito sa ating biga. And ito naman yung ating slab. So kompleto na ang ating formworks and rebars and also yung ating mga power provision na nandyan, which is our electrical conduit pipe and also yung ating plumbing provision for this area. So kita nyo yung paghahanda sa pagbubuhos natin. Now nandito naman tayo guys sa ating elevator core wall. Kita nyo yung ating elevator core wall. So we have 4 elevators dito sa side na to, then dito naman sa aking likuran. So kompleto na rin yung ating mga forma. So gaya ng nakikita nyo, so meron tayong mga forms dito and also yung tie rod na paghigpit ng ating forma para hindi bumigay, no, dun sa pressure ng konkreto na binubuhos natin. Now you can see all the rebars here and also in the side. So yung mga rebars natin na mga naikabit is of course na-inspect ng ating construction management, which is also our structural engineer on site na tumitingin or nag-inspect ng ating mga rebars dito. And of course, it comes to the spaces natin, no, and also provision for all the electrical power, sinisilip din natin yan, tinitingnan din natin yan, and mga dimensions ng ating swimming pool, ng ating kiddie pool, dahil mahalaga yan, no? So kahit civil works pa lang tayo, tinitingnan natin yung ating mga areas kung tama ba based doon sa architectural plan. So napakahalaga niyan. Hindi dapat natin pinapalampas yan at dapat natin ma-inspect kung tama yung mga dimension, lalong-lalo na sa lalim ng swimming pool and also sa width and length ng swimming pool and yung mga adjacent na pool niya kagaya ng ating kiddie pool. And of course, sa ating mga function area, no, napakahalaga ng mga spaces na yan na nakikita natin kung meron conflict between architectural plan and structural plan prior to our concrete pouring. Now, over here guys, ito yung ating elevator core wall. So, kompleto yung ating mga bakal dyan sa area na yan, including dito sa area ng ating function area and dito sa slab going to the swimming pool area.
So guys, ongoing yung ating concrete pouring, no? So using itong line pipe. So ito yung pipe na galing dun sa ating concrete at nakadugtong papunta dito sa ating 9th floor dun sa area na binubuhusan natin. So dun tayo nagbubuhos dun sa area na yon. So dyan tayo nagbubuhos ngayon dyan sa ating biga. So nandito guys yung ating line pipe, no? So papunta yan dun sa area na binubusan natin, which is itong ating biga na yan. So nag-start tayo ng 9 o'clock ng umaga kanina, no? So ngayon it's already 1:30 in the afternoon. So matatapos to mamaya pa, mamayang gabi pa to. So ito guys yung ating elevator, shear wall. Yan yung ating elevator lobby. Now itong katabi niya, ito yung ating residential lounge area, including itong area na to. Then, over here, itong kahabaan na to mula dun sa dulo, yung poste na yan, yan yung ating grid line number 10, going here. So, yan yung area ng ating function room. Simula dyan sa area na yan hanggang doon sa poste na to. Ito yung area ng ating function room. So, ongoing ngayon yung ating concrete pouring. So, here guys, from the other angle, ito yung ating ongoing concrete pouring natin dito sa ating 9th floor level. So ito guys yung ating line pipe, dito galing yung ating concrete, dumadaan dito and papunta doon sa area ng binubuhusan natin. Now over here guys, while we are ongoing concrete pouring, meron din tayo na protective na catch pan na nilagay dito, no? Para safe, no? Any debris na pwedeng fall dito sa area nito is masasalo ng ating catch pan. Now dito naman guys, nakakoncentrate yung pagbubuhos natin dito sa ating column. So kita natin yung pressure ng konkreto na binubuhos natin dito sa column na ito. So malapad yung column nito, no? Kaya marami ang konkreto na ibubuhos natin sa area na yan. Now ito naman guys yung ating fire exit stairs. So kompleto na ating mga rebars, including itong nilagay nating angle bars dito para sa edges ng ating stair nosing. Ito naman yung forma ng ating poste na binubuhusan dun sa taas kanina. So ito yung ating fire exit stair. Nandito naman tayo guys sa ilalim ng 9th floor level, which is our 8th floor level. So kita nyo dito yung preparations natin, mga formworks natin dito sa ating poste, including yung mga formworks natin dito sa slab and beams natin, and mga support natin dito sa ilalim. So napakahalaga na dapat maayos at matibay yung ating mga forma pagdating sa ating mga biga, sa ating mga slab, sa ating mga poste and mga tukod natin para masustain natin yung lahat ng weight ng binubuhos nating konkreto dun sa taas hanggang sa ma-cure yung concrete natin or mag-harden yung concrete natin. So napakahalaga ng mga elements na to, itong mga support natin para maging maayos yung ating pagbubuhos at walang anumang problema na bumagsak dahil kulang tayo sa preparations ng mga tukod dito sa ilalim ng 9th floor level. So ito guys yung ating mga forms dito sa ating poste, forma dito sa ating slab and forma dito sa ating biga. So ito yung mga tukod natin dito sa ilalim. So ganyan ang preparations natin. So napakahalaga ng mga preparations natin, lalo-lalo na sa ating mga utilities, pagdating sa electrical, plumbing, fire pro, mechanical. Dapat natin ma-consider yan dito sa preparations natin sa ating concrete pouring, including yung ating mga rebars and formworks, no? So yan yung mga vital elements natin na piniprepare natin sa pagbubuhos natin. Lalo na dito sa ating slab columns and beams dito sa ating 9th floor level. Right guys, so ito muna yung update natin ngayong araw, May 30, 2026 here in Congressional Town Center, Tower 3. So abangan niyo pa yung mga susunod nating update ng construction development ng project. I'm Architect Jojo, sharing with you what our team knows. Thank you and God bless you.